napakabata pa niya. Pero buntis na siya. Sino ang nakakaalam? Nakita ko na siyang pumunta rito para sa ilang pagsusuri. Pero mag-isa siya sa bawat pagkakataon. Hindi ko pa nakikita ang ama ng sanggol na kanyang dinadala. Ano ang ibinubulong mo? Huwag mong isipin hindi kita naririnig. Excuse me, magbigay po ng daan. Stella, ano ang nangyayari? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tara na, Celine. Stella, malapit na ang iyong petsa ng panganganak. Talaga bang ayaw mong sabihin sa iyong nanay? Huwag kang maglakas loob na magsalita. Papatayin ako ng nanay ko kung malalaman niya. Sige, hindi ako magsasalita. Celine, sasagutin ko ang tawag. Pwede mo bang pila ako dito at tawagin mo ako kapag turn ko na? Tigil na sa pagbibilang ma. Hindi ito sapat. Bukod pa, nagpasya akong pakakasalan ko ang anak na babae, Mr. Scott. Pero gusto nila ng 1,100,000 bilang handog sa kasal. Saan ako kukuha niyan para sa iyo? Ma, narinig ko na ang matandang lalaki sa katabing bahay ay naghahanap ng mapapanggasawa at handang magbayad ng 200,000 bilang handog sa kasal. Si Stella ay isang magandang estudyante sa universidad kaya siya ay magiging isang perpektong kandidato. Ang talino mo talaga, Chad. Tatawagan ko na siya ngayon. Oh, Okay. Hello, Ma? Stella, kailangan mong umuwi ngayon. Inayos ko na ang pagpapakasal mo. Nagbibigay sila ng 200,000 bilang handog sa kasal. Mangyayari ito sa susunod na linggo. Ano? Ma, hindi ako makakauwi ngayon at hindi rin ako maaaring magpakasal. Ikaw na walang kuwentang bata, nangangahas kang magimagsiklaban sa akin? Kung hindi ka uuwi, pupunta ako sa universidad at susunduin kita mismo. Stella, nandyan ka ba? Oras na para sa iyong pagsusuri. Hinahanap ka na ng doktor. Anong pagsusuri? Stella, buntis ka ba? Ma, hindi lang talaga ako makakauwi ngayon. Binabaan ako ng walang kuwentang batang iyon. Buntis din siya. Sunduin natin siya. Tara na! tayo na. Masakit ang tiyan ko. Sobrang sakit. Jerry, tingnan mo. Napakaganda ng babaeng ito. Nakita mo? Ang gandang babae. Lola, hindi ako interesado sa mga mayamang babaeng ito. Dagdag pa, baog ako at allergic ako sa mga babae. Hindi ako nagmamadaling magpakasal. 28 anyos ka na. At hindi ka nagmamadali? Wala akong pakialam. Pupunta ka sa blind date na ito ngayong araw. Umalis ka na dito. Malamang menor de edad ka. Isang VIP ang nag-book ng lugar na ito para ngayong gabi. Umalis ka sa paningin ko. 11 na taong gulang na ako at naghihintay ang nanay ko sa loob. Papasukin mo na ako ngayon. Isa ito sa mga hotel ng Grey Corp. Tingnan mo lang ang pananamit mo. Hindi ka makakapasok ng ganyan. Kaya, ganito ba ang seguridad sa Intergalactic Hotel trato sa aming mga bisita? Mr. Gray, pasensya na po. Papapasukin na namin siya ngayon. Kaya itong lalaki ay ang sikat at kilalang CEO ng Grey Corp, Jerry Gray. Pasaway ka. Nanay, bakit ka nagpapalaboy-laboy? Pumasok ka dito kasama ko. Tara na. Nanay, sige. Sinabi ko sa iyo na maaga kang dumating pero huli ka pa ring dumating. Naghihintay ang kuya mo at ang ating bisita. Bisita? Anong bisita? Tumigil ka sa pagsasalita. Ito, inumin mo ito. Ano ba talaga ang laman yan? Huwag kang mag-alala, inumin mo lang. Hindi, ayaw ko. Inumin mo lang. Chad, Gawin mo lang ang sinabi sa iyo at uminom ka. Bakit ka nagtatanong ng napakarami? Tara na, Pumasok ka. pakisamahan mong mabuti ang ating bisita. Siya mismo ang iyong nobyo.
Oh, Stella. Ipinanggako nila sa atin 300,000 bilang regalo sa kasal kung ikaw ay magbuntis. Ma, Chad, pakawalan ninyo ako. Pakawalan ninyo ako. Maghuhugas ako ng pinggan at maglilinis pa ng mga banyo. Natatakot ako. Relax lang, baby. Magiging malumanay ako. Oh, habulan ha? Gusto ko ito. Huwag kang maglakas loob. Lumayo ka sa akin! Huwag kang maglakas loob. Lumayo ka sa akin! Ay, punyeta. Bakit ako nahihilo? Ano ba ang pinainom sa akin kanina ni Mama at Chad? Nasa kalahati ka pa lang. Anong ginagawa mo? Lola, ulitin ko ang sasabihin ko. Wala akong interes sa mga babaeng yun. Hindi mo na kailangan mag-ayos. Ang karagdagang blind dates. Pinapatay mo ba ako sa katigasan mo ng ulo? Makinig ka, Lola. Magiging maayos ako mag-isa. Hindi mo na kailangan mag-alala. Hoy, pasaway ka. Sige, pumasok ka na ngayon. Lahat masakit. Hindi ba siya yung babae sa labas ng hotel kanina? Hindi ba siya? Yung lalaking sumagip sa akin kanina lang? Ayos ka lang ba? Ginoo, nakikiusap ako sa inyo. Mangyaring sagipin ninyo ako. Ikaw ba ayos lang? Akala ko, may pagkasuklam ako sa mga babae. Pero bakit ang ligtas ng pakiramdam ko habang siya'y nasa aking mga bisig? Ginoo? Mangyaring sagipin ninyo ako? Ilang taon ka na? Alam mo bang sinasabi mo? 19 na taong gulang na ako. Matanda na ako. Siya. Baka maaari kong subukan. Huwag nang mag-abala. Baog ako. Hindi ka maaaring mabuntis. Ginoo. Ito ang hotel. Bakit ako hubot-hubad? Ito ay... Anong klaseng hotel ito? 3,000 dolyar bawat gabi. Ginoo, hindi ko ito kayang bayaran. Maaari mo ba akong pahiramin ng pera? Magkano? 3,000 dolyar. Ang lakas ng loob. Kaya gusto niya ng 3,000K. Minamalit kita. Telepono. Tapos na ito ngayon. Mula ngayon pupunta na tayo at magkanya. Kanyang sariling landas. Stella? Nandyan ka ba? Stella? Masakit. Bakit ang dami kong dugo? Hindi ako mangganak sa banyo, di ba? Stella? Stella? Ayos ka lang ba?
Ikaw? Bakit ang dami mong dugo? Pagkakagas? Bilisan mo. Dalhin mo ako sa doktor. Tara na. Sa quarter na ito, 300 doktor-doktor ang na-hire ng ospital na pag-aari ng Grey Corp. G, Gray, ano ang problema? G, Gray? Wala. Mali siguro ako. Mag-ulat pa po. Ang kinita natin ngayon ay 30 million. Doktor, tulong. May tao. May buntis na dumudugo ng gusto. Bilis. Nauntog lang siya. Bilisan mo. Pakiusap, boy. Isang emergency. Kailangan namin ng pamilya na pipirma. Alamin kung sino ang ama. Oo. Dr. Lawson, nandito ang resulta ng eksaminasyon. Ang ama ay ang CEO ng Grey Corp, G. Gray. Sigurado ka ba? Magmadali ka. Tawagan si G. Gray. Kamusta? Ang numero na yung dinial ay hindi ko siya maabot. Wala siya. Tatawagan ko na lang si Ginang Gray Sr. mangyaring subukan muli mamaya. Minamahal na Diyos, ipinagmamakha mo kong pagpalain ninyo ang mga Gray ng isang anak na aming kadugo. Hindi tayo maaring walang tagapagmana upang ipagpatuloy ang angkan. Hello? Ano? Sigurado ka ba? 19 na taong gulang. Stella Page ang pangalan niya at dinadala niya ang anak ni Ginoong Gray. Oo. Ipinadala na namin sa iyo ang mga resulta ng pagsusuri. Ang pasyente ay nagdurugo ngunit hindi namin maabot si Ginoong Gray. Kailangan namin siyang lumagda para sa operasyon. Sige, si Ginang Gray Sr. ay nananalangin ngayon. Sasabihin ko sa kanya agad. Ginang Gray Sr. Ano iyon? Hindi mo ba nakikita na ako ay nananalangin? Bakit mo kailangan pumunta at guluhin ang kapayapaan ng Diyos? Ginang Gray Sr. Ang mga Gray ay may tagapagmana na ngayon. Ginang Gray Sr. Sabihin mo ulit yon. Ginang Gray Sr. Isang babaeng nagngangalang Stella Page ay buntis sa anak ni Ginoong Gray. Gayunpaman, siya ay malubhang nagdurugo at kailangan nila si Ginoong Gray doon ngayon. Napakaganda naman yan. Tunay na talaga ang Diyos. Nasa na si Jerry? Siya ay nagsisiyasat sa ospital ngayon at kumukuha ng mga update. At ito rin ang ospital na ito. Sige, pumunta na tayo doon. Itong salbahe ay nagpapabagal sa pagdating ng aking apo. Hahanapin ko siya. Kaya, nakuha mo bang makontak ang pamilya? Tumawag ako. Mrs. Gray Sr., papunta na siya rito ngayon. Kailangan nating maghintay. Hindi na tayo pwede maghintay. Ang pasyente ay sobrang pagdurugo at siya ay nagdadalang tao ng 6 na sanggol. Ano? 6? Ano ang nangyayari, Mr. Gray? Wala. Puso ko lang ay biglang masakit. Kakaiba iyan. Bakit biglang sumasakit ng husto ang puso ko? Sinabi mong itong ospital. Tama ba? Oh, eto nga. Natagpuan ko ang report ng pagsusuri mula sa ospital na ito sa kwarto ni Stella. Sigurado ako. Sige. Ang puta mong kapatid na babae ang pumilit sa akin dito. Nawala na lahat ng regalo sa kasal. Dahil nasa ospital siya, bugbugin na rin natin para mawala ang bata sa kanya. Tara na? Oh, Si Mrs. Gray Sr. ito. Lola? Lola, Walang yaka. Ang manugang kong babae, si Stella Page ay 8 buwang buntis at nagdurugo sa ospital. Kung may anumang mangyari sa kanya, pananagutan mo. sinabi mo bang buntis si Stella? Sabi mo ba, buntis si Stella? Sir, hindi ko ito kayang bayaran. Pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Magkano? 3,000. Ang lakas ng loob. Kaya gusto niya ng 3,000,000K. Minamaliit kita. Lola, baog ako. Tanda mo, bakit ka ganoon kasigurado na anak ko ang dinadala niya? Gray, talagang dinadala ni Stella ang anak mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo lang itong DNA test. Magsalita ka. Gray, $3,000 lang ang ginamit ng tumanggap sa $30 milyong na ipinadala mo noon para bayaran ng Intergalactic Hotel. Naibalik na ang natitira. Hello? G, Gray urgent ito. G, Gray, sana ay dumating ka para iligtas si Stella.
Nandito ang nanay at kapatid niyang lalaki para saktan ng kanyang anak. Dalhin natin siya sa bahay. Stella? 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 Kayo ba ang pamilya niya? Oo, kami nga. Anong ginagawa niyo sa anak ko? Bakit ang laki ng tiyan niya? Oh, bakit ang laki ng tiyan niya? Anong buwan na ng kanyang pagbubuntis? 8 buwan na siyang buntis pero malakas ang pagdurugo at pakamakunan. Heto, pirmahan niyo ang paunawang ito. Kapag napirmahan na niyo, maaari na naming operahan siya. Pagdurugo? Ibig niyong sabihin maaari niyang mawala ang sanggol? Patingin nga niyan. May panganib nga, oo. Pero kung pipirmahan niyo agad, maililigtas namin pareho siya at ang sanggol. Anong nangyayari? Sinong nagsabing ililigtas namin ang sanggol? Hindi. Hindi. Ginoong Gray, pakiusap iligtas si Stella. Narito ang kanyang nanay at kapatid na lalaki upang saktan ang kanyang anak. Huwag mong paglakasang hawakan ako. Matanda na akong babae. Wala kang magagawa. Nanay? Chad? Bakit kayong dalawa narito? Kung hindi kami dumating, nagkakagulo ka na sana ngayon. Buntis ka ng 8 buwan, perfectong itinago mo mula sa akin. Kung ipinanganak mo, paano kita ibebenta ng may magandang halaga? Eksakto. Naghihintay ako para ibenta ka para magkaroon ako ng sapat para sa regalo sa kasal. Nanay, ito ang aking laman at dugo. Kailangan kong ipanganak siya. Manganak? Managinip ka pa. Nagdurugo ka na, kaya walang pagliligtas dito. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na iligtas ang patay na sanggol na ito. Chad, bantayan mo ang pinto. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na sumaklolo sa kanya ngayon. Sige. Umalis ka na. Sige na. Tumigil ka sa pagtitig. Lumabas ka. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas ang sanggol ko. Anak ito ni Jerry Gray. Parang impyerno ito. Ginong Gray? Ano ngayon? Ako si Chad Page? Ikaw talaga ay hindi marunong tumigil, ha? Ngayon, malalaman mo kung gaano kalakas ang disiplina ng pamilya. Ginong Gray, magbagal ka. Tumahimik ka kung gusto mong mabuhay. Stella, Gino, tulungan mo ako. patawad. Tiyak na, uuwiin kita. Malandi mahalay at walang hiya. Gusto kong makita ng lahat ang kahihinatnan ng paglalaro sa kabataan mo. Sino ang magliligtas sa akin? Ayokong mawala ang sanggol ko. Sino ang maglakas loob na humipo sa ginang ng Grey Corp? Stella? Sir, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya. Huli na ako. Nangahas kang paluin si Ginoong Gray? Gusto mo bang mamatay? Ginoong Gray? Ang ama ng anak sa labas ni Stella ay si Jerry Gray. Jerry Gray? Dakpin sila. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Stella, iligtas mo ako. Ako ang iyong ina. Ginong Gray, wag. Ang hipag ko, kasalanan ko. Baliwalain mo ang taong basura tulad ko. Maawa ka sa iyong hipag. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na tawagin ang sarili mong hipag ko? Sige, Ginong Gray. Ginong Gray ang lahat ng ito. Eh, kasalanan niya. Hindi ko, kung kailangan mo ilabas mo sa kanya. Ikaw, Hindi kasalanan mo? Sa tingin mo maniniwala ako? Ang kamay ko. Ang kamay ko. Masakit ba yan? Ngunit wala iyon kumpara sa kung ano. Ang ipinaranas mo kay Stella. Ipakita mo sa kanila ang tunay na pagbugbog. Hindi nila maiintindihan. Kung hindi nila ito mararanasan ng personal. Tara na. Stella, ako ang iyong ina. Tao ka pa ba kung ganito mo ako tratuhin? Stella, Stella. Ikaw na walang kwentang tagapanood. Wala ka kundi basura. Tumahimik ka! Huwag mong gambalain ang pahinga ni Ginang Page. O gusto mo ba ako? Na magsimula na lang dito? Masaya ako diyan. Tara na! Stella, Ginoo, Alam ko ang sasabihin mo.
Ngunit Stella, kung mabubuli ka ulit, kailangan mong matutong lumaban. Ito ang unang aral sa paglaki. Stella, masyado kang payat, magiging nanay ka. Kaya kailangan mong kumain ng mas marami. Pero, Estudyante pa rin ako. Hindi pa ako nagdedesisyon kung ipagpapatuloy ko ang pagbubuntis. ipagpatuloy mo. Bakit hindi? Ako, ang ibig kong sabihin ay, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng anak sa buhay na ito. Anak? Pero, ako ay nagdadalang tao. Ikaw na naman. Kaya, ngayon nandito na ang tatay. Halika, Tingnan natin. pakiusap, Doc. Kumusta, Doc? Ang ina at ang sanggol ay okay, hindi ba? Ang ina ay okay. Ito lang, ang sanggol ba? Masyadong mahina at payat ang ina at kakaranas lang ng pagkasindak. Dagdag pa, dahil sa maraming mga sanggol sa sinapupunan sa kanyang sinapupunan, hindi sila matatag. Kailangan niya ng maraming pahinga. Ano? Napakaraming mga sanggol sa sinapupunan. Hindi mo ba alam? Anong klaseng tatay ka? Hindi mo man lang alam kung ilan ang anak na kanyang dinadala? Kung gayon, pwede ko bang ipaalala sa inyo, Doc, na sabihin sa akin kung ilang anak ang dinadala ni Stella? Maligayang bate, napakabungad ng asawa mo kaya siya ay nagdadalang tao ng 6 na anak ng sabay-sabay. Stella, totoo ba ang sinabi ng doktor? Totoo. Ako, gusto kong sabihin sa'yo ng mas maaga. Ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Gong, Gray Senior G. Gray ay ipinanganak na baog. Ang kondisyon ay hindi nagagamot. G, Gray, ito ay isang likas na kondisyon. Hindi kita matutulungan. Paumanhin. Napakagaling nito! Stella, ikaw ang aking swerteng bituin. Nandito pa ang doktor. Ibaba mo ako. Doktor, ang sanggol ay may isang hindi matatag na posisyon. Mayroon bang dapat kong tandaan? Iwasan ang mga masiglang paggalaw. Halimbawa pag-ikot sa kanya ng tulad ng ginawa mo kanina. Maraming salamat. Ako, kailangan kong sagutin ito. Hello? Jerry, kailan mo dadalhin si Stella sa bahay? B-flat page, mag-ingat ka. J. Zimmer, hindi ba tayo patungo sa tahanan ng Gray? Bakit mo? Dinala ako rito? B-flat page, G. Gray, nice niyang magkaroon ka ng lahat ng karapat-dapat sa'yo. Parito, pakisuyo. Naghihintay sa'yo si G. Gray. Ikaw siguro si Bevlap Page. Sumunod ka po sa akin. Page. Espesyal na pinili ni G. Gray. Ang mga ito para sa iyo. Nagustuhan mo ba ang mga ito? Para sa akin ang lahat ng ito? Sa palagay ko hindi ito bagay sa akin. Naunawaan. Humanap tayo ng iba. Parito, pakisuyo. Ang buong mall na ito ay pag-aari ng Gray Corp. Sinabi sa iyo ni G. Gray na pumili ng anumang gusto mo. Hindi. Hindi na kailangan yun. Higit pa sa sapat ang nandito. Sapat na ito? Bakit hindi mo ito subukan? Kukuha ako ng mga akma mong accessories. Masyadong mahal ito. Aabutin ako ng mga taon para kitain ang halagang ito. Sa palagay ko, magkaiba talaga ang ating mundo. G. Gray. Sinusubukan ni B. Page ang mga damit.
Hindi ko inasahan si Stella na magmukhang napakaganda kapag nakabihis na ng maayos. Mr. Gray? Bakit kayo nandito? Siyempre nandito ako para makita kang sumubok ng mga regalong pinili ko para sa iyo. Mr. Gray, ang sweet ng relasyon ninyo ng asawa ninyo. Hindi. Hindi ako ang asawa niya. Sa ngayon, Ibig bang sabihin yan balak niya akong pakasalan? Stella Page, katawa-tawa iyan. Nagkataon lang na dinadala mo ang kanyang mga anak. Paano mo maisip na maging asawa ng CEO ng Grey Corp? bagay sa iyo ang bestidang ito. Pumili ako ng ilan pa. Subukan mo rin ang mga iyon. Sige, huwag mong kalimutan na nagdadalang tao ka. Huwag magmadali. Assistant, Opo, Mr. Gray. ipadala mo ang lahat ng mga damit, mga accessories at mga bag na sinubukan niya ngayon sa lugar ko. Sige po, Mr. Gray. Mr. Gray, napakamahal ng mga ito. Hindi ko matatanggap ang mga ito. Ang halagang ito ay wala para sa Grey Corp. Kung naiilangan ka pa rin. Ituring mo ang mga ito bilang mga maagang regalo para sa mga sanggol. Sige. Tulad ng inaasahan, mabuti lang siya sa akin dahil dinadala ko ang kanyang mga sanggol. Ano ang iniisip mo? Gabi na. Makipagkita tayo sa lola ko. Sige. Tara na. Ginongre ay inuwi si Binibining Page ngayon. Bahagi na siya ng ating sambahayan mula ngayon. Pakitungguhan siya ng may lubos na pag-aalaga at paggalang. Walang puwang para sa pagpapabaya. Naiintindihan. Huwag mag-alala. Magiging maayos lahat. Narito ako. Lola, nakauwi na kami. Anak kong mahal, marahil ay pagod ka na. Halika na. Dapat kang magpahinga. Lola, siya. Magpatuloy ka sa iyong mga gawain. Malamang ay nababahala si Ginang Gray Sr. Ang mga Gray sa wakas ay makapagpapatuloy ng kanilang lahi. Sigurado akong pinahalagahan siya ni Ginang Gray Sr. nang higit sa lahat. Alam ba ni Lola na si Stella ay nagdadalang tao ng 6? Hindi pa niya alam. Kapag nalaman niyang si Stella ay hindi nagdadalang tao ng isa, kundi 6 na sanggol, siya ay magiging masayang-masaya. Binibining Page. Ginang Gray Sr. Bakit nila ako binabati? Huwag mo silang pansinin. Stella, pasok na tayo sa kwarto. Mary. Ginoong Gray. Buntis si Binibining Page. Mangyaring alagaan siya ng mabuti. Nakuha ko. Sasabihin ko sa iba na bigyan siya ng karagdagang atensyon. Salamat. Stella, hindi na bata at walang muwang si Jerry. Sa pagpapakita ng pagmamahal, bata ka pa. Subukang maging mas maunawain, ha? Ginang Gray Sr., hindi po iyon totoo. Mabuti po akong tratuhin ni Ginoong Gray. Kakabili lang niya ng bestidang ito para sa akin. Isang napaka-inosente at simpleng bata. Nasisiyahan siya kahit sa pinakamaliit na kilos. Mukhang tama ang desisyon ko. Stella, ito ang regalo sa kasal ko noon. Itago mo ito. Ginang Gray Sr., sobra naman po ito. Hindi ko po ito matatanggap. Ito ay munting alaala mula sa akin. Itabi mo ito sa ligtas na lugar. Masyado itong mahalaga. Sige. Dapat mong tanggapin ang regalo ni Lola. Mula ngayon, ituring mo itong iyong tahanan. Wala pang sinuman. Ang naging napakabait sa akin sa buong buhay ko. Maaari ba talaga akong magsimula na ituring sila bilang pamilya? Ang tagal na nating nag-uusap. Siguro pagod ka na. Magpahinga ka na sa itaas. Mary. Mary. Parating na po, Ginang Gray Sr. Pagod na si Binibining Page. Samahan mo siya sa itaas para magpahinga. Opo.
Cherry, ano pa ang hinihintay mo? Samahan mo siya sa itaas. Sigurado po kayo para sa akin ang kwartong ito? Opo, Binibining Page. Personal na pumunta si Ginoong Gray sa mall para pumili ng bawat bagay dito. Sa kwartong ito, Mary, hindi mo kailangang banggitin ang bawat detalye. Ano sa palagay mo? Nagustuhan mo ba? Ginoong Gray, Ano ang problema? Bakit ka umiiyak? Ginoong Gray, salamat po. Hindi pa po ako nakaranas ng pagtratong napakabait ng ganito. Sinabi sa akin ni Ginoong Gray na hintayin ko siya sa kwarto. Hindi niya iniisip na gawan ako ng masama, di ba? Stella Page. Tumigil ka! Ginoong Gray, Nasa pinto si Lola. Pinapanood niya. Makipagkunwarian ka sa akin. Mukhang maayos nga ang relation nila. Nakakagaan ng loob yan. Panahon na para silang balaan tungkol sa kanilang mga plano sa kasal. Ginoong Gray, nandyan pa ba si Ginang Gray Sr.? Magpatuloy ka pa ng kaunti. Ayos ka lang ba? Ipapatawag ko ang doktor. Ginoong Gray, magtiis ka. Karaniwang sintomas lang ito ng pagbubuntis. Ayos lang ako. Sige, sasabihin mo agad sa akin kapag masama ang pakiramdam mo, ha? Magpahingang mabuti. Pabalik na ako sa kwarto ko. Muntik na akong hindi makapigil kanina lang. Jerry Gray, hindi mo pa nga alam ang nararamdaman niya. Chad, sinabi mo bang nasa loob si Stella? Tama, kaibigan ko ang guwardiya dito. Sabi niya nasa kotse si Stella na pumasok sa pasukan. Put, nangina niya. Nakalimutan na niya ang kanyang ina makisama sa mga Gray, no? Patayin natin siya. Tawagan mo siya. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Huwag mong sabihin sa akin. Nahulog na ba ako kay Ginoong Gray? Hello, Stella? Ikaw na maliit na puta. Akala mo mapapatalsik mo na kami ngayong kasama mo na ang mga Gray. Grayville, di ba? Narito na kami. Nanay, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ng pera. Marami sigurong ibinigay sa iyo ang mga Gray. Bigyan mo ako ng 1 milyon. Nanay, wala akong ganoong kalaking pera. Itinuturing mo ba talaga akong tunay mong anak? Bakit mo ako kinulong ng buong buhay ko? Tama na. Tigilan mo na. Kunin mo na ang pera ngayon. O kung hindi, sisiguraduhin kong mapaalis ka diyan. Pero, Stella, alam ko ang iyong sinusubukan na sabihin, ngunit kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili kapag ikaw ay binubuli. Ito ang kailangan mong matutunan habang ikaw ay tumatanda. Nanay, wala ako nito. Magkagulo ka kung gusto mo. Ano kung talagang palabasin nila ako? Hindi ako takot. Ikaw na maliit na puta. Akala mo napakalaki mo ngayon. Papagbayarin kita kapag nakita kita. Mula ngayon hindi na ako madadala sa iyo. Hindi pa kita napapagbayaran. At dumadating ka pa. Ang lakas ng loob niyang ibaba ang telepono sa akin. Nanay, magkagulo tayo? Hindi ako naniniwala na magtitiis si Ginang Gray Sr. sa kanya.
Si Ginang Gray Sr. ay hindi alam kung gaano siya kagulo. Parang hindi ka pa natuto. Nagpapahanap ka ng gulo. Di ba? Wala kaming ginawa. Anong karapatan mo para gawin ito? Pumasok kayo nang walang pahintulot sa tahanan ng mga Gray. At tinakot ninyo si Stella. Huwag mo akong akusahan. Wala kaming ginawang ganoon. Sigurado ka ba? Dalhin mo siya rito. Sean? Mr. Gray? Siya yun. Sila ang pumilit sa akin na papasukin sila. Sean, anong kalokohan yan? Nagsasabuatan sila laban kay Miss Page. Gusto nilang saktan siya at pinagbantaan pa siya para sa pera. Ikaw! Ilabas siya! Mr. Gray, bitawan ninyo ako. Nakakatakot, di ba? Nasayahan ka ba diyan? Pinakawalan ko kayo nung nakaraan dahil kayo ay pamilya ni Stella. Mukhang hindi ninyo pinahahalagahan ang kabaitan ko. Mr. Gray, pasensya na. Pamanhin na. Kasalanan namin. Hindi na maulit iyon. Ako. Chad, Ikaw ang nagmungkahi na disiplinahin si Miss Page, di ba? Hindi. Ilabas siya! Turuan ninyo siyang manahimik. Chad. May tsismis na mayroon kang dating asawa na may utang na 3 milyon mula sa sugal. Totoo ba yon? Ano? Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Narinig ko rin na siya ay isang marahas na lalaki at may problema sa sugal. Pinakamahalaga kakalabas lang niya sa bilangguan at hinahanap ka niya. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo sana siyang sabihan na nandito ako. Kung hindi, bugbugin niya ako hanggang mamatay. Pakiusap. Well, kung pipirmahan mo ito, Ginoong Gray, ay maaaring isiping hindi siya sabihan. Pipirmahan ko. Tingnan mo. Pipirmahan ko. Ginoong Gray, Kaya maaari na ba akong umalis? siyempre. Mga gwardiya, sunduin siya. Siguraduhin siya ay maipagkita sa kanyang ex-asawa. Tinalikuran mo ang iyong salita. Paano ka maging ganito kalupit? Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ka. Sino ka ba? Para mag-isip ng ganyan. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Stella, ayos ka lang ba? Ginoong Gray, salamat sa paggawa ng napakarami para sa akin. Ito ay sa iyo. Ingatan mo ito. Mula ngayon, wala ka ng kaugnayan sa kanila. Malaya kang gawin ang anumang gusto mo. Ang buhay mo ay nagsisimula pa lamang. Diyos ko, napakabait niya. Okay lang ba na magkaroon ng nararamdaman para sa kanya? Tingnan mo ang sarili mo. Nagpapakalig at nagpapabaliktad sa pagtulog. Ginoong Gray, ayos ka lang ba? Masakit ba? Ang sakit-sakit. Paumanhin. Pasensya na. Patingin ako.
Sige. Nagbibiro lang ako. Maaga pa. Matulog ka ulit. Pasok na ako sa trabaho. Nagpaalam ba siya sa akin tungkol sa kanyang schedule? Baka ako ay tinuturing niya bilang kanyang kasintahan? Stella Page, huwag kang mag-absurdo. Kung hindi dahil sa'yo na magdadala ng kanyang mga anak, hindi tayo makakarating sa puntong ito. Tigilan mo ang pag-overthink. Kumalma ka. Pero ang pagluluto ng pagkain para sa kanya, bilang pasasalamat. Ayos lang, di ba? Miss Page, bakit ka narito? Katatapos lang ng meeting ni Mr. Gray, kasama ang Hale Corp. Ipapaalam ko sa kanyang narito ka. Ayos lang. Gusto ko siyang pasurpresahin. Ikaw talaga, Jerry Gray? Bakit ka nagbigay ng napakababang presyo? Sinasamantala mo ba ang ating samahan? Sobra mo namang pinag-iinteresan niya, no? Anong samahan ang sinasabi mo? Naalala ko pinilit mo akong tawagin kang dad nang ako'y magsimulang magsalita. Marunong ka talagang magtanim ng galit. Hindi ako makapaniwalang nagdaramdam ka pa rin sa maliliit na bagay. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Taasan mo ang presyo ng 20%. Paalam, ingat. Ikaw, ang binibining iyon, ang siyang ipinagkakait mong nobya nitong mga nakaraang araw. Lagpas ba siya sa edad? Napakalupit mo. Tigilan mo yan. Hindi natatawaran ng presyo. Umalis ka na. Napakamaalalahanin mo, no? Hindi ka ba allergic sa mga babae? Huwag mong sabihin na binibining iyon ang nakapagpabago sa'yo. Anong ginagawa mo? Gagawin kitang mahirapan. Dahil ayaw mong taasan ng presyo. Miss Page, maghintay lang sandali. CEO ba iyan ng Hale Corp? Napakaganda niya. Ang galing ng pagkakatugma nila. Sa tingin ko rin. Narinig ko na kababatang magkasintahan silang dalawa. Mukha silang tunay na magkatugma. Diyos ko, pakinggan mo sana ako. Tama na yan. Tumigil ka lang tumingin. Magtrabaho ka na. Miss Page, huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Kasosyo lang siya sa negosyo. Ang mga mata ni Mr. Gray ay para lamang sa... Miss Page, huwag kang tumingin! Bitaw. Yvette Hale. Hintay mo lang. Paalam, ingat ka. Stella Page, hindi lamang nahulog ka sa kanya, kundi kumakapit ka rin sa mga imposibleng pantasya. Siya ang CEO ng Gray Corp. Wala ka. Kung hindi ka nagdadalang tao ng kanyang anak, ni hindi kanya titingnan, gising ka na. Stella,
Huwag kang magkamaling umintindi. Hindi ito ang inisip mo. Hayaan mong ihatid kita pa uwi. Umuulan. Huwag kang magkasakit, okay? Mr. Gray, maari mo bang itigil ang paglilinlang sa akin? Ngunit talagang itinuturing kita. Aking magiging asawa. Stella, makinig ka sa akin. Kanina lang. Stella? Hello? Siguraduhin makauwi ng ligtas si Miss Page. Ano ang problema niya? Hindi ko alam. Tinawag niya ako at tahimik na uminom. Bakit hindi mo tanungin siya? Hindi ako maglalakas loob. Ikaw na ang magtanong sa kanya. Galit ang kasintahan ko. Ano ang gagawin ko? Ano? Kasintahan? Sandali. Hindi mo ba sinabi? Na allergic ka sa mga babae? Kadbaog ka rin. Paano ka nagkaroon ng kasintahan? Eksakto. Ilang taon na siya. Ano ang trabaho niya? 19 na taong gulang. Nag-aaral pa siya? Ano? 19 na taong gulang lang siya. Hoy! Halimaw ka talaga! Ang punto, buntis siya. 6 na sanggol. Anim? Buntis siya. Ng 6 na sanggol? Wala ka bang hiya? Tigil mo na ang pag-inom. Puntahan mo at humingi ka ng tawad sa kasintahan mo. Linawin ang lahat. Bata pa siya. Sa huli. Oo. Sa opinyon ko, pinakamabuting linawin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Hindi rin madali para sa kanya. Sige na, puntahan mo siya at ayusin mo. Well, 38 anyos at birhen siya. Na hindi man lang nakahawak ng kamay ng babae. Medyo inaasahan, di ba? Huwag mong sundan ang kanyang mga yapak. Ano ba naman ang kanyang kinain para magkaroon ng napakaraming sanggol? Umuwi na tayo. Sige. Ano ba? Natauhan ka na? Tataasan ko ang presyo ng 50% basta bigyan mo si Stella ng wastong paliwanag ngayon. Sige, usapan na yan. Stella, bakit ka bigla ang aalis? May hindi pagkakaunawaan ba? Ginang Gray Sr., huwag kang mag-alala. Ipapanganak ko ang mga sanggol ng ligtas. Ang iyong linya ay hindi matatapos dito. Ano ang pinagsasasabi mo? Matagal na kitang itinuring na isa sa amin. Kung may nagawa si Jerry na mali, papaaminin ko siyang humingi ng tawad sa iyo. Ginang Gray Sr., wala siyang nagawang mali. Kasalanan ko. Ako ay naging nagkakamaling akala. Ginang Gray Sr., narito ako. Yvette, bakit ka narito? Narito ako para linisin ang hindi pagkakaunawaan. Ginang Gray Sr., maari ba akong makausap ni Stella? Nakuha mo ba ang mga bagay na ipinakuha ko sa'yo? Nakuha ko ng lahat. Singsing na brilyante titulo ng lupa ID card at talaan ng senso. At nabisuhan ko na ang City Hall na maging handa. At kaya ganun ang nangyari. Ngayon may mga tanong ka ba para sa akin? Kaya, hindi pagkakaunawaan lang pala ito? Sinadya mong iskema ito. Tama. Kung hindi, yung matigas ang ulo ay hindi kailanman tataas ang aking presyo. Pero, ganito lang niya ako itrato. Dahil buntis ako sa kanyang mga anak. Hindi iyon totoo. Huwag mong maliitin kung gaano kalaki ang halaga mo sa kanya. Kung gusto mo talaga siya, dapat mo itong subukan. Pag-usapan niyo lang kung may mga problema.
Yvette, maraming salamat. Desidido na ako. Gusto ko talaga siya. At lalaban ako para rito. Kaya naman pala si Jerry ay labis na nagmamahal sa iyo. Gagawin ko rin. Heto ang isang tip. Kung paano siya mapapasunod. Stella, nakabalik na ako. Tandaan mo ang sinabi ko. Gagawin ko. Well, nagawa ko na ang naparito ako upang gawin. Mauna na ako. Hintayin mo ako sa labas. Bakit? Sige, sandali lang. Anong problema? Ipikit mo ang iyong mga mata. Nasaan ang sapatos mo? Huy, sabi ko huwag kang titingin. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sige, sige. Anong ginagawa mo? Nilinis mo ba rito? Bakit ka nasa sahig, Ginoong Gray? Ilalabas ko ang mga sanggol ng ligtas. Matutong gumawa ng gawaing bahay. At maging mabuting ina sa mga bata. Bilang kapalit. Papayagan mo ba akong manatili rito? Stella, anong ginagawa mo? Yan ang itinuro sa akin ni Yvette. Sabi niya, tatanggapin mo ako basta't bibigyan kita ng mga sanggol. Yvette Hale, mabuti pa'y mag-ingat ka. Stella, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang magpakitang gilas kanino man. Kailangan mo lang maging ikaw mismo. Okay? Ginoong Gray, maaari ba akong magtanong sa'yo? Sige. Ginoong Gray, gusto kita. Pwede ba tayong magkasama? Bakit siya biglang... Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Ha? Ginoong Gray, hindi mo kailangang maging napakabait sa akin. Dahil lang sa mga sanggol. Anong nangyayari sa malit mong ulo na iyan? Stella, marami akong gustong sabihin sa'yo. Kaya, makinig ka sa kung ano ang mayroon akong sasabihin. Stella, ikaw ang gusto kong makasama. At ikaw ang magiging aking nag-iisa. Naiintindihan mo ba? Talaga? Ginoong Gray, ibig bang sabihin magkasama na tayo ngayon? Ayokong dalhin ka sa lugar na ito ng maaga. Baka ka mabigla. Ngunit ngayon, hindi na ako makapaghintay pa. Teka, ano? Tara na. Ginoong Gray, huling-huli na tayo. Anong ginagawa natin dito? Stella, mahal kita.
walang kinalaman. Sa mga sanggol. Mula ng unang beses kitang makilala, alam ko na ikaw ang para sa akin. Stella, pakakasalan mo ba ako? Ngunit, Ginoong Gray, hindi ba masyadong mabilis itong nangyayari? Kakagaling lang nating magkasama. Ayaw mo bang akong pakasalan? Siyempre hindi. Matagal ko na ikaw ang itinuring kong... Stella, pakakasalan mo ba ako? At magiging asawa ko? Stella, pakakasalan mo ba ako? At magiging asawa ko? Oo. Stella, mula ngayon, ipaalam mo lang sa akin. Kapag may problema kang naranasan, pangako ko, nandyan ako. Binibini lumapit ka sa kanya. Ito ay napakahalaga. Itatabi ko ito ng ligtas para sa atin. Halika na. Bumalik na tayo at sabihin natin kay Lola ang magandang balita. Tara na. Salamat sa Diyos. Ang aming angkan ay hindi magwawakas dito. At pinagpala mo ko ng napakagandang manugang na babae. Makinig kayo. Simula ngayon, siya ay opisyal na bahagi ng aming sambahayan. Magpakita ka sa kanya ng magkapareho ng pagtrato mo sa akin. Walang puwang para sa pagpapabaya. Naiintindihan po. Hindi sila tatayo. Hanggat hindi mo sila sinasabihan, Lahat tayo tumayo po. Hindi na kailangang maging formal. Ngayong kasal na kay Jerry, hindi ba panahon na para baguhin mo ang paraan ng pagtawag mo sa akin? Stella, ngayong ikinasal ka na kay Jerry, hindi ba panahon na para baguhin mo ang paraan ng pagtawag mo sa akin? tawagin mo siya sa kanyang pangalan. Nancy. Oo. Tama yan. Itatago ko muna ang mga ito para sa inyong dalawa. Hoy, hindi mo pwedeng kunin ang mga ito. Kung maglakas loob kang apihin siya, makikipag-away ako sa iyo. Sana lagi kang ganito kasaya sa tabi ko. Jerry, alam kong ikinasal na kayong dalawa. Pero mag-ingat ka. Dahil tinanggap na niya ang iyong regalo, ibabalita ko ang isa pang magandang balita. Ano pang magandang balita ang meron ka? Hindi lang. Isang sanggol ang dinadala ni Stella. Ano? Si Stella ay napakayabong. At ngayon, siya ay buntis ng 6 na magkakambal. Ginoong Gray. Lola. Salamat sa Diyos. Ang pagpapatuloy ng aming lahi ay tiyak na ngayon. Mary, pumunta ka sa aking kwarto at kunin mo ang mga bagay sa aking safe. Mrs. Gray Sr., ang mga bagay na iyon, mangyaring pag-isipang muli. Sino ka para questionin ako?
Opo, ma'am. Stella, ang aming pamilya ay may malaking utang na loob sa'yo. Tiyak nagagantihan ka namin ng 1,000 ibayo. Nancy, nagmamalabis ka. Wala naman akong nagawang malaki. Laging kakaunti ang anak ng aming pamilya. Sa henerasyon ni Jerry, nasa bingit na ito ng pagkalipol. Kung hindi dahil sa iyo. Talaga sanang mapaparam kami sa kawalan. Stella, ito ang Grey Crest, ang pamanang minana ng aming pamilya. Mula ngayon lahat sa pamilya Grey ay nasa iyong serbisyo. Ikaw ang tanging punong babae ng pamilya. Nancy, hindi ko matatanggap ito. Dapat mo na lamang tanggapin ang regalo. Mula sa sandaling ito, susuportahan ka ng mga Gray. Ito rin ang pagiging tapat ni Lola sa ating relasyon. Nancy, tinatanggap ko ang iyong katapatan. Gayunpaman, hindi ko ito hahawakan. Sisiguraduhin ko na protektahan ito. Mabuti. Naniniwala ako sa iyo. Sa ngayon, magpahinga ka. Maaari tayong kumain ng magkasama mamaya. Mary, tiyakin mong makakapagpahinga siya ng comfortable. Malapit nang bumalik ang iyong ina. Sa palagay ko, si Stella ay hindi pa siya nakikilala. Nanay? Hello? Grace, narinig kong bumalik ka na. Yvette, mukhang mabilis kumalat ang balita. Narinig mo na ba ang balita? Sa palagay ko, hindi pa sinasabi sa iyo ni Jerry. Higit na sa 6 na buwan mula nang ang anak kong lalaki ay nakipag-ugnayan sa akin. Dapat ay kakaiba kung may sinabi man siya sa akin. Nagpakasal si Jerry. Ang kanyang asawa ay isang mag-aral sa universidad na 19 na taong mas bata kaysa sa kanya. Ano? Mukhang hindi ko dapat pabigyan si Nancy. Kailangan kong patunayan ang aking sariling halaga. Panahon na para maghanap ng internship. Mukhang maganda ito. Nasa aking larangan din ito. Susubukan ko ito. G. Gray. Nag-apply si Ginang. Page sa Harriet Fashion para sa isang pagsasanay bilang isang assistant sa alahas. Parang hindi na siya makapaghintay na patunayan ang kanyang sariling halaga. Ang Harriet Fashion ay isang desenteng kumpanya. Mabuti ang mata niya. Sa pagkakatanda ko, hindi pa natin natatapos ang mga plano sa pagkuha para sa quarter na ito. Tama. Ang Harriet Fashion ay nagkakahalaga ng halos 80 million. Opo, G. Gray. Teka, siguraduhin itago ito kay Stella. Opo, sir. Ayos. Nakapasa ako sa paunang yugto. Ang personal na interview ay bukas. Anong nagpapasaya sa iyo? Hindi. Hindi ko maaaring alam ni G. Gray na nag-apply ako para sa pagsasanay. Dapat umasa ako sa sarili ko. Wala lang. G. Gray, bakit ka pumunta sa kwarto ko sa ganitong oras? Kwarto mo? Kasal na tayo. Ayaw mo bang magbahagi ng kama sa akin? Pero... Pero ano? Gusto kong makita kung anong dahilan ang maibubulalas niya ngayon. Pero... Hindi pa ako handa. Hindi handa? Anong kailangang ihanda? Hindi handa para sa... Ganon. Iyon na lang ba ang tingin mo sa akin? Ha? Ikaw, asawa ko, ay 7 buwang buntis. Bilang asawa mo, sa palagay mo ba ang pakikipagtalik lang ang iniintindi ko sa'yo? Kung hindi iyon, ano pa? Stella, makinig kang mabuti. Asawa kita at buntis ka. Nag-aalala ako sa iyo at nais na alagaan ka. Kaya gusto kong maging malapit sa iyo. Naiintindihan mo? Pero... Lalaki ka. Wala ka bang mga pangangailangang iyon? Lalaki ako, ngunit asawa mo rin ako. May tungkulin at pananagutan ako. Bakit ang astig niya kapag seryoso siya?
Ano ang nasa isip mo? Naku, dapat mong bayaran ako sa paninirang puri mo sa akin. Paano kita babayaran? Gagawin ko. Matagal na tayong kasal. Gusto kong marinig na tawagin mo akong esposo. Ha? Ano ang problema? Masyado bang mahirap? Kung masyadong mahirap, pwedeng kalimutan na lang natin. Hi, bahala na. Gagawin ko na lang. Esposo? Stella Page, palarin ka sana. Pasa natin ang interview. Iyon siguro ang Harriet Fashion ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang manugang kong babae. Ang tagal na mula nang ako'y nakabalik, hindi ko na nakikilala ang mga daang ito. Inibini, kailangan mo ba ng tulong? Maaari ko bang malaman kung ang Watchel Drive ay nasa direksyon na iyan? Tama ba ang daan ko? Tama. Kailangan mo lang na dumiretso at kumanan. Ayos. Salamat, Binibini. Nakatulong ka ng malaki sa akin. Walang anuman. Abala ko kaya alis na ako. Sige. Ingat ka. Sige. Paalam. Sana ang manugang kong babae ay kasing bait at maalalahanin niya. Kumusta? Narito ako para sa isang panayam. Paano makakapunta sa panayam ang isang ganun kataba? Pumunta ka sa ikalawang palapag. Hindi pa iyan si Stella Page? Paano siya naging napakataba pagkatapos lamang ng ilang araw? Narito ba siya para sa panayam? Maari kaya siya ay isang katunggaliko? Hoy, narinig mo na ba? Kamakailan ay binili ang Harriet Fashion. Sa halagang 80 milyon. Narito ngayon ang bagong pangulo. Tama iyan. Dapat tayong mag-ingat sa ating mga bibig mamaya. Paano kung makasalubong natin ang bagong pangulo? Iyon na ang lahat. Salamat. Stella Page. Narito ako. Stella, ang tiyo ko ay ang vice-presidente ng Harriet Fashion. Hindi mo kailanman magagawang makipagkumpetensya sa akin para sa internship na ito. Parang hindi ko maalala ang pangalan ng intern na inutos ng bagong pangulo. Naalagaan natin. Page ba ang apelyido niya? Naalala ko na ito ay Potts. Hello, G. Moore? Nasa tabi mo ba ang tagapanayam? Si Heidi Potts, ang pamangkin ko ay lalahok sa panayam ngayon. Tiyaking tanggapin siya. Gagawin namin, G. Moore. Salamat at naalala tayo ni G. Moore. Muntik na akong magkamali. Heidi Potts pala. Bilisan mo! Tawagin mo siya. Heidi Potts? Heidi Potts. Narito. Kumusta? Ito ang aking resume. Magandang araw, narito ang aking resume. Sa ganyang matabang pangangatawan, naglakas loob ka pang pumunta sa Harriet Fashion para sa panayam. Hindi ka ba natatakot na sirain ang aming imahe? Sa ganitong bilugang katawan, naglakas loob kang pumunta sa Harriet Fashion para sa interview? Hindi ka ba natatakot na sirain ang aming imahe? Hindi ba tayo hinuhusgahan batay sa ating kakayahan sa panahon ng interview? Dito sa Harriet Fashion, mahalaga rin ang hitsura. Paano mo maipapakita ang iyong mukha sa publiko? Alam ba ng iyong pamilya ang tungkol dito? Pero, Gang, Potts, paumanhin sa paghihintay. hindi ba ito si Heidi, ang monitor? Narito rin ba siya para sa interview? Heidi. Tumahimik ka. Hindi ito lugar para magsalita ka. Paumanhin, Gnang, Potts, pinaghintay namin kayo. Naghintay ako ng kalahating oras. Inutusan ka ba ng tiyo ko na tratuhin ako ng ganito? Paumanhin, Nang, Potts, nasayang ng magunggong na iyon ang labis na oras mo. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Gang,
Potts, ikaw ay may malawak na koneksyon. Kilala mo rin ang aming bagong presidente. Iniutos na sa akin ni G. Gray na alagaan ka ng mabuti. Ang internship na ito ay tiyak na mapapasa iyo. G. Gray? Siya ay mula sa pinakamayamang pamilya sa Drayton. Ang mga Gray? Isipin na binili niya ang Harriet Fashion. Hindi ko inasahan na aalagaan niya ako ng ganito kaaga. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Oh, tara na. Gang, Potts, dito po. Hoy! Huwag ka lang diyan nakatayo. Halika na. Genau. Potts, maupo po kayo. Pakilala po ninyo ang inyong sarili. Ang pangalan ko po ay Stella Page. Kayo po ba'y kinakausap namin? Gang, Potts, maaari na pong magsimula. Kumusta? Ang pangalan ko ay Heidi Potts. Hoy, anong ginagawa mo? Akala mo basta ka na napapasok? Umalis ka na. Ginoo? Ako po ang bagong tagalinis. Tingnan ninyo. Sige, pasok ka na. Tandaan, isuot muna ang inyong uniforme. Gagawin ko po. Sinabi sa akin ni Yvette, ang aking manugang na babae ay nagtatrabaho rito. Mukhang napakaklase ng lugar. Hindi ba ito ang resume ni Stella? Marahil ay makapapasok ako nang palihim at masilayan ang kanyang pagkatao. Iyon ang nagwawakas sa aking pagpapakilala. Napakagaling. Gaya ng inaasahan mula sa pamangkin ni G. Moore, meron kayong malalim na pag-unawa sa pagkukurat ng mga alahas. Kulang kami sa mga taong may talento katulad ninyo. Masyado po kayong mabait. Tama iyan. Tiyak na mapipili kayo para sa internship. Paano ninyo nasabi yan? Hindi pa ninyo ako na-interview. Paano ninyo basta na lang napagpa siyang ibigay ang papel sa kanya? Tingnan mo ang iyong sarili at ang iyong matabang katawan. Naging napakabait na nga namin sa hindi pag-disqualify sa iyo ng direkta. Tama iyan. Ang Harriet Fashion ay hindi nag-empleyo ng mga tanga o matataba. Hindi ba't ang iyong gabay na prinsipyo ay pagtanggap at pagkilala? Alam ba ng iyong mga nakatataas ang iyong mga ginagawa? Mga nakatataas? Sino ka para banggitin sila? Ni hindi ka karapat-dapat na magsining ng kanilang sapatos. Pinapayuhan kitang malaman mo ang iyong lugar at magkaroon ng konting respeto sa sarili. Kami ni Heidi ay parehong nag-aaral sa iisang universidad. Ang aking proposal ay kinilala pa nga bilang pinakamahusay sa bansa. Ikaw? Sige, magpakilala ka. Sige, sundin natin ang pamamaraan. Ang internship vacancy ay mapupunta kay Gnang, Potts tulad ng plano. Ano ba ang gusto mong makamit? Huwag kang matakot. Gawin mo lang ang makakaya mo. Ako si Stella Page, isang mag-aral mula sa Joyner University. Nagtapos ako ng kurso sa pag-curate. Dito ba gaganapin ang interview? Ang pag-curate ay ang daluyan na nag-uugnay ng sining at mga tao. Kailangan ng partisipasyon ng mga tao. Alin sa dalawang babaeng ito? Ang aking manugang? Hindi masama. Maganda ang kanyang proposal. Tapos na ako. Anong kalokohan yan? Ang Harriet Fashion ay hindi kumikilala sa mga hindi profesional na ideyang ganyan. Ikaw ay diskwalipikado na. Ngayon ang interview ni Stella, di ba? Ginoong Gray, maaari ka nang tumigil sa pag-aayos ng mga iyon. Nag-aayos ka na ng iyong mga damit buong araw. Halika na. Bibigyan natin ng sorpresa si Stella.
Bakit naman? Ang aking mga konsepto ay nagwawagi ng parangal. Paano mo masasabing basura ang mga ito? Kailangan ko bang magkaroon ng dahilan upang sabihin iyon? Paano naglakas loob ang isang tulad mo na makipagkompetensya sa isang tulad ni Ginang Potts? Pinapayuhan kitang malaman ang iyong mga limitasyon at umalis. Ganun ba? Ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka ay dahil siya ay ang pamangkin ng vice-presidente. Gayunman, hindi ba dapat ang mga kandidato mapili batay sa kakayahan? Kakayahan. Nagbibiro ka ba? Hindi lamang kabilang si Ginang Pat sa isang respetadong pamilya, kundi siya rin ay pinapaboran ng bagong presidente. Sino sa palagay mo ang iyong sarili? Huwag mong banggitin ang kausayan. Sige. Ilalantad ko ang iyong masamang asal. Sa pamamagitan ng pagpapalabas ng recording na ito sa publiko, sisiguraduhin kong malaman ng lahat. Anong lakas ng loob mo? Hanggang marinig ng lahat ang tungkol sa iyong mga kilos. Sisiguraduhin kong maririnig ng lahat ang iyong mga ginawa. Hindi siya pwedeng umalis. O, sisirain niya tayo. Taka. Sino ang mag-aakala na may ganito ka palang ugali? Ibigay mo sa akin ang recording na iyan. Ibigay ito sa'yo? Hindi pwede. Ipapaalam ko sa lahat kung paano ang Harriet Fashion nagdidiskrimina sa iba. Stella Page, kung hindi mo ibibigay sa amin ang recording, hindi ka makakapag-umalis sa lugar na ito. Heidi, magkaklase tayo dati. Paano ko hindi napagtanto na ganito kang klaseng tao? Sino ka para humusga? Sa aking pagkatao? Ano pang hinihintay mo? Kunin mo ang recording na iyan. Bitawan mo ako. Bitiw. Sabi kong bitiwan mo. Teka. Patuloy niyang pinoprotektahan ang kanyang tiyan. Ano ang ginagawa mo? Tigilan mo yan! Tigil mo yan. Paano mo nagawa ito? Tumabi ka. Ayos ka lang? Stella Page. Ito ba yung nilapitan mo para humingi ng tulong? Isang maruming tagalinis? Anong magagawa niya? Ma'am, bakit andito kayo? Ma'am, kailangan niyo ba ng tulong? Wala ka sa lugar dito. Umalis ka na. Ikaw si Stella Page? Tama. Dumiretso ka lang tapos kumanan ka. Sige, maraming salamat. Natutuwa ako na ikaw pala ang manugang na hindi ko pa nakikilala. Umalis? Walang aalis ngayong araw. Pipiginin niyo sila. Sige. Anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Pakawalan niyo ako, ma'am. Huwag kang kumawala. Ha? Bakit ka dumudugo? Pakawalan niyo ako. Humph, alam kong may kakaiba sa mga kilos mo. Kaya pala buntis ka pala. Kaya pala ang kapal ng mukha mo, nabuntis ka habang nasa universidad ka pa. Alam kong may mali nang makapasok siya dito. Puta siya pala talaga. Wala kang karapatan na mag-intern sa isang prestihiyosong kumpanya tulad namin. Put nang ina, umalis ka! Ikaw, buntis ka? Bini-bini, umalis ka na. Ayokong maging pabigat. Aalis? Walang aalis ngayong araw. Ipopost ko ito sa forum ng universidad. Malalaman ng lahat na isa ka lang putan na pakalat-kalat at nabuntis. Hindi. Nakikiusap ako. Kung malalaman nila ito, hindi na ako makakapagpatuloy ng pag-aaral ko. Hindi mo ba sinabi na isa kang award-winning na estudyante? Ano ang problema? Natatakot ka bang ma-expel ka? Bitawan mo siya. Napakamasama mo at bastos. Ganito ba ang pagpapalaki sa iyo ni Owen? Sino ka ba para banggitin ang pangalan ng tiyuhin ko? Sino ako? Ako ang ina ng bagong presidente ng Harriet Fashion. Ikaw? Isang tagalinis na katulad mo ang maglakas loob na tawagin ang sarili bilang ina ng presidente? Huwag ka lang nakatayo diyan, parusahan mo siya. Sino ang nakakaalam kung ano-ano pang kabalbalan ang sasabihin niya mamaya? Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako.
Tigil. Hindi ka maaring pumasok. Tigil. Hindi ka maaring pumasok. May nagaganap na interview. Alam mo ba kung sino siya? Humakbang ka. Wala akong pakialam. Iniutos sa amin ni Gimore na pigilan ang sinuman na makagambala sa interview ni Gingang. Potts. Gmore? Owen Moore? Sino ka? Nangangahas kang banggitin ang buong pangalan ni Gmore? Owen. Pumunta rito sa loob ng 3 segundo. Kung talagang darating, si Gmore luluhod ako sa harap mo sa kahihiyan. Oh, ganun ba? Hayaan mo akong magbilang, kung gayon. 3, 2, 1. Humph, nagbublanko ka lang. Ano ang problema? Hindi mo na mapagpapatuloy ang palabas mo? Gigi, Moore? Paano to nangyari? G! Gray! Maligayang pagdating! Ano ang nagdala sa'yo rito? Iniutos mo sa kanya na ako'y pigilan? Paano mangyayari yun? Hindi ko gagawin yon. Gago ka? G? Go! Ito ang bagong presidente natin, si G. Gray. G. Gray, nagkamali ako. Mangyaring patawarin ang aking kapangahasan. Tanggal ka na. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis. Umalis ka na. G. Gray. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sino ka ba? Nangangahas kang hawakan ako? Paano nangahas ang isang tagalinis lang na sakta ng aking nasasakupan? Ma'am, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ma'am, hindi mo kailangang magsinungaling. At magpanggap na ikaw ang ina ni G. Gray. Hindi nila ako palalampasin. Iba pa ang inaalala mo? Hubarin ang bruhang ito. Kukuha ako ng ilang hubad na larawan niya. Yung magiging viral sa social media. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Bakit ko pakialaman kung sino siya? Kung ang Diyos man ay bumaba kahit siya ay hindi ka maililigtas. Tulong! Jerry! Jerry Gray! Honey, sagipin mo ako. Ano? Ang asawa mo ay si Jerry Gray? Ang asawa mo ba ay si Jerry Gray? Stella Page, pwedeng manatili ka sa panaginip. Sinasabi mo bang buntis ka sa anak ni Jerry Gray? Asawa ko siya. At kakasal pa lang namin. Ito, Ginang Potts. Kaya nagsasabi siya ng totoo? Kung talagang asawa niya siya tapos na tayong lahat. Tingnan mo ang kahabag-habag niyang kalagayan. Maniwala ka ba sa kanya? Nakalimutan mo na ba kung sino ang inatasan ka ni Ginoong Gray na alagaan? Put, ng ina mo, muntik mo na akong naloko. Gaano katapang ang tulad mo na mag-angking asawa ka ni Ginoong Gray? Sino sa tingin mo si Ginang Potts? Ang bagong presidente ng Harriet Fashion ay si Ginoong Jerry Gray. Tungkol naman kay Ginang Potts, siya ang magiging kasintahan ni Ginoong Gray. Hindi ba ako ang napangasawa ni Jerry? Bakit siya ang magiging kasintahan niya? G, go ito. Gaano katapang mo na mang-akit ng mga babae? Huwag kang tatayo diyan. Hubarin mo ang kanyang damit. Gusto kong makita kung makatapos ka pa. Opo, ma'am. Bitawan mo siya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gaano katapang mong hawakan siya? G. Gray, narito ka ba upang salubungin ako? Tabi. Stella, bakit ka dumudugo? Stella, ano ang dapat nating gawin? Ang dami mong dugo. Nanay, bakit ka nandito? Huwag mo akong intindihin. Alagaan mo ang iyong asawa. Ano? Ang tagalinis na ito ay nagsasabi ng totoo? G. Gray. Ay talagang kanyang asawa? Wala na tayo. Tapos na tayo. Ikaw ba ang isa na nambuli sa aking asawa? Hindi ako. Hindi ako. Hindi. Talagang hindi ako. Potts, manatili ka. Nangangahas kang humadlang sa akin? Alam mo ba kung sino ang aking tiyuhin? Ang aking tiyuhin ay ang vice-presidente ng Harriet Fashion Owen Moore. Tama? Tio Owen. Tio Owen, tulungan mo ako. Lahat ng ito ay kanyang kasalanan. Huwag mong sabihin ang aking pangalan. G. Gray. G. Zimmer. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Hindi ako ang kanyang tiyuhin. G. Moore.
Huli na para sa iyo natanggihan ito. Sa kasamaang palad, ikaw ay tinanggal na. Hindi ito maaaring mangyari. Lahat ng ito ay iyong kasalanan. Isinama mo ako dito. Gaano ka katapang na gawin to sa akin? Peach, bagbuging kitang wala sa ulirat. Huwag kang tumingin. Halika na. Umalis na tayo. Gmore Gay Eneng. Potts. Dito mismo. Mga gwardiya, saan mo ako dadalhin? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo. Bitawan mo ako. Bakit nandito ka pa? Gusto mo rin bang makipagkita sa mga otoridad? Umalis ka na! Pakiusap. Ipatawad mo kami. Patawarin mo kami. Pakiusap. Doktor, kumusta siya? Maayos naman siya sa karamihan. Gayunpaman, natakot ng husto ang mga sanggol. Inirerekomenda kong magpahinga siya. Sige, doktor. Sasamahan kita. Dito. Stella, kumusta ka? May nararamdaman ka bang hindi komportable? Jerry, ayos lang ako. Kumusta ang mga sanggol? Huwag kang mag-alala. Walang nasaktan sa kanila. Gayunman ang iyong kaligtasan ay ang pangunahing prioridad ko. Naiintindihan mo? Stella, gising ka na? Ma'am? Ma'am? Ano ang nagmamadali? Ang mahalaga ngayon ay gising ka na, magpahinga ka. Naku, Stella, maaari mo akong tawagin kahit ano ang gusto mo. Ako. Siya. Stella, nagustuhan kita noong mga sandaling nakatitig ako sa iyo. Basta't masaya ka, masaya ako. Huwag kang magpigil, okay? Mo. Grace. Naku, Diyos ko. Mabait sa akin ang lahat. Pamilya na kayong lahat para sa akin. Mabuti, napakabuti. Sa iyong pagsama, kumpleto na ang ating pamilya. Sige, magpahinga ka. Ikaw, samahan mo ako. Ano ang susunod mong hakbang? Anong hakbang? Bakit ka kumikilos na parang tanga sa kanyang unang kasal? Tingnan mo, ang baby bump ni Stella ay lalong nagiging kapansin-pansin. Kailangan mong gawing opisyal ang mga bagay at magdaos ng kasal para sa kanya sa lalong madaling panahon. Kung ganoon. Stella, ano sa palagay mo? Sabi nila na ang mga babae ay masyadong maarte tungkol sa kanilang kasal. Paano at saan mo gusto na gawin ito? Maaring magpasya si Grace. Magaling. Sige. Gagawin natin ito sa ganitong paraan. Stella. Huwag kang mag-atubiling magsabi ng anumang kahilingan. Sisiguraduhin niya na ang iyong kasal ay magiging inggit ng buong bayan. Stella, tandaan mo na inumin ang iyong gamot. Aalis na ako. Gusto ko pa rin pumasok. Teka. Nanay? Nanay? Aray, ako ay 38 taong gulang na. Ako ay 38 taong gulang na. Tigilan mo na akong tratuhin na parang bata. Wala kang alam. Ngayon, aalis ako. Para maghanda para sa kasal, huwag kang magpabaya. Si Stella ay tiyak na sobrang nag-aalala. Siya ay maaaring manganak sa anumang oras. Ang panganganak ay napakalaking bagay. Ano ito? Inihanda ko ang mga ito para sa iyo. Siguraduhin mo na pag-aralan ang lahat ng ito. Lahat ng ito? Ano ang lahat? Ha? Saan siya pumunta? Jerry, ipinagkakatiwala ko si Stella sa iyong mga kamay. Maligayang bati G. Jerry Gray at B-Flap Stella Page sa napakahalagang okasyong ito. Hagka mo siya, hagka mo siya, hagka mo siya, hagka mo siya, hagka mo siya.
Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Sa palagay ko oras na. Anong nangyayari? Pumutok ang kanyang panubigan. Bilis! Tumawag ng ambulansya. Ma, bakit ang tagal? Oh, narito na ang doktor. Doktor, kumusta ang nangyari? May 3 lalaki at 3 babae. Ligtas lahat? Talaga? Ang galing naman. Ikaw ay magiging lola sa tuhod. Ikaw naman ay magiging lola rin. Oh, tingnan mo. Lalabas na si Stella. Stella, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba? Siyempre masakit. Tigilan ninyo siya at hayaan ninyong magpahinga siya. Tahimik na. Hayaan nating magpahinga si Stella. Stella, magpahinga kang mabuti. Pupunta na kami sa ward. Alis na tayo. Okay? Huy! Huwag mong kalimutan ang mga anak mo! Stella, maupo ka. Dapat kang maging mas maingat habang ikaw ay nagpapagaling. Ayos lang ako. Tama yan. Dapat mong alagaan ng mabuti ang iyong sarili. Nasaan si Jerry? Hayaan mo siya. Gago yon. Oo. Nandito ako. Bilisan mo. Kukunan tayo ng family picture. Haha. Hawakan mo sila ng maayos. Ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Dati kong inisip na. Ako ay itinakdang mamuhay ng malungkot na buhay. Mula nang makilala ko sila. Napagtanto kong karapat-dapat akong mahalin at mabuhay ng masayang buhay. Halika, tingin kayo rito. Umaasa ako na lahat ng kababaihan sa mundo ay mananatiling matatag. At mapapaligiran ng pagmamahal. 3, 2, 1, ngiti. Sabihin ninyo, keso. Keso. ¿No sigue siendo estudiante? Es muy joven, pero ya está embarazada. Quién sabe. La he visto venir aquí para varios chequeos, pero viene sola cada vez. Nunca he visto al padre del bebé que espera. ¿Qué estás murmurando? No creas que no te escucho. Permiso, abran paso, por favor. Stella, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos, Celine. Stella, tu fecha de parto se acerca. ¿De verdad no quieres decirle a tu mamá? No te atrevas a decir ni una palabra. Mi mamá me mataría si se enterara. Está bien, no diré nada. Celine, voy a atender una llamada. ¿Podrías hacer la fila por mí y avisarme cuando sea mi turno? ¡Deja de contar, mamá! No es suficiente. Además, he decidido casarme con la hija del señor Scott. Pero quieren $100 de regalo de bodas. ¿Dónde voy a conseguir eso para ti? Mamá, escuché que el viejo de al lado busca casarse y está dispuesto a pagar $200 de regalo de bodas. Stella, es una linda universitaria, así que sería la candidata perfecta. Eres muy listo, Chad. Déjame llamarla ahora. Sí, está bien. Hola, mamá. Estela, necesito que vengas a casa ahora. He concertado tu matrimonio. Te darán $200 de regalo de bodas. Será la próxima semana. ¿Qué? Mamá, no puedo ir a casa ahora ni tampoco casarme. Desgraciada de poca monta. ¿Te atreves a rebelarte contra mí? Si no vienes a casa, iré a la universidad a buscarte yo misma. Stella, ¿estás ahí? Es hora de tu control médico. El doctor te está buscando. ¿Qué control médico? Stella, ¿estás embarazada? Mamá, simplemente no puedo ir a casa ahora. Esa mocosa me colgó. Y además está embarazada. Vayamos a traerla. ¡Apúrate! ¡Vamos! Me duele el estómago. Mucho.